Kagigising ko. Nakatulog naman ako ng ilang oras. Gutom na gutom ako. Kaya lang habang inaantay ko na maluto yung kanin ko. Buti lang nakita ko to. Tita Yoli, salamat. Nakain ko na, naubos ko na. Ang sarap. Natawa ng Diyos, tumigil na rin yung ulan at saka kulog ang lakas. Buti na lang at nakarating na kami sa mga bahay-bahay namin bago na ulan. Kaya siguro na hindi rin kami nakipaglibing na kay Tita Nida dahil siguro sabi niya umuwi na kayo kasi baka madaanan pa namin yung ulan na malakas. Kaya tama nga. Imagine mo, pagdating namin dito sa mga bahay namin nung naihatid ko na si Tita Yoli, si Tita Glo, si Boss, sa kanyang sakayan pabalik sa kanya. Tapos umuwi na rin kami. Tapos nag-shower lang, nahiga na, tapos bigla akong nagising dahil sa sobrang lakas ng ulan at saka kulog. Ang tito, gutom. Kaya habang inaantay ko yung kanin, prito na lang ako ng kung anong meron dyan o sa sardinas na lang kasi gutom na ako. Nanginginig na ako. Kaya lang gusto ko pang matulog pero mamaya ulit para makabawi-bawi tayo sa pagod sa biyahe. Pero happy kami kasi nakarating kami sa place ni Tita Nida. At fly high, Tita Nida. Salamat sa pagkakaibigan. Tsura ko. Talagang iti-treasure namin yon. Hindi man lagi na nakakasama natin siya noon, nakakasama namin. Pero I'm glad and grateful kasi once nakasama ko siya during yung first meet and greet ni Bunso sa San Juan noon. At napakabait na tao. Ang ganda ng place niya, malapit siya sa dagat. Malamig, lalong-lalo na yung haplos ng hangin, grabe. Ang ganda, nakaka-relax ang place nila. Kaya lang, nakakalungkot din kasi wala na siya. Habang nag-uusap kami ng kanyang asawa, si Kuya Manong Belo, syempre hindi nakagaya ng dati. Pero sabi ko naman, sa una lang yan, pero at least kung ganon, payapa na siya, wala na siyang nararamdaman. Alam ko na hindi kagaya ng dati ang saya ng tahanan dahil wala na nga ang ina ng tahanan, lalong-lalo na at ang ganda ng samahan nilang mag-asawa at napakabait din ang kanyang mga anak. Pero ganun talaga ang buhay. Alam ko sa ngayon medyo hindi pa masyadong tanggap. Pero later on, magiging okay din ang lahat. Lalong-lalo na at wala nang sakit, wala nang pain na mararamdaman si Tita Nida. Kaya fly high, Tita Nida. It's not goodbye. We will see you again in the next life. Kaya yun lang mga katitas natin dyan. Update lang. Tingnan nyo yung buhok ko. Talagang gutom na gutom. Ito na yung inuna kong kainin. Pero malbilis na lang. Naaamoy ko na yung kanin. Pero ang ganda ng namin yung travel namin old kahit na matagal. Pero pagdating namin dito sa Manila, ang linis ng daan. Dahil siguro ay linggo, kaya hindi masyadong at saka maaga pa. Kaya nakauwi kami na walang hassle, hindi kami na traffic, walang ulan. Pero nung nandito na ako sa bahay, ewan ko lang kung saang part ay may ulan. Pero dito sa Las Piñas, grabe yung ulan, yun ang nagpagising sa akin kanina.
Tapos yung kulog. Kaya naalimpungatan ako. Tumakbo ako, sinara ko yung bintana dito sa salas. Kasi nga, binuksan ko bago ako natulog. Hindi ko na rin namalayan na nahulog na pala yung cellphone ko. Buti na lang naalis ko ang salamin ko. Kaya ayun lang mga katitas. Thank you for watching. At ito lang ang inyong Tita Sebs. Soon magbabalik na akong mag-vlog. Kaya sana nandyan pa rin kayo. Happy Sunday everyone.